Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga, hatid ng Red Cross. Dito po sa Radyo Pilipinas, live po tayo ngayon dito sa studio sa Radyo Pilipinas booth sa Visayas Avenue, Quezon City. At tayo ay napapanood sa Digibox at Affordabox Channel 43 to 45 at tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 at napapanood din tayo sa ating FB page ha. Paki-like and share Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page. Okay? At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ngayon ay tayo ay nag-aantabay sa mga pangyayari dahil medyo sunod-sunod ang mga bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kakakaligpas lang nitong si Bagyong Marce. At ito namang si Nika ay nandyan na sa may malapit sa may Aurora, Isabela. At bagamat ganyan tayo ay merong 44 days more to go before Christmas. Ayun. Okay, nais nating pasalamatan ang mga bumubuo nating programa mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating direktor, si Director Fernando Sanga, Dindo Amparo. At ang ating, syempre, sa Presidential Communication Office, si Dr. Cesar Chavez, ang Station Manager ng Radyo Pilipinas, Alan Alianigue, at iba pa nating kasama, Sir Maki at si Sir Ray Sampang sa technical side, Sir Orly Lopez, at si Ma'am Joy Timidan. Sa Philippine Red Cross naman, ang ating Chairman at CEO Richard J. Gordon, Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, kasama yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at iba pang mga Board of Governors, kasama ng mga chapters natin, mahigit 100 chapters ang mga administrator, ang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi na natin patatagalin pa. Makakasama na natin by Zoom ang ating laging kasama, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Vice Chairperson. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon. At natutuwa ako, nagpadala ng message si retired Chief Justice Hilarion Davite Jr. para sa ating programa. Ang sabi niya, on this blessed Sunday, the 10th of November, let us pray and work hard to be a better person. Flowers die in time, colors fade in the rain, roads will end, promises will be broken, doors will close, but if one prays and submits himself completely to God's will and plan, then because of these reasons, new buds will grow, rainbows will shine after the rain, another road will begin, another lesson will be learned, and a new door will open. Just remember, every hindrance in life is a test of one's faith, hope, and courage, and can be blessing in disguise that makes us a better person. Continue to be a better person today and always. At tamang-tama, ang topic natin ngayon ay tunay na kwento ng mga volunteers ng PRC noong Bagyong Cristina at of course, operasyon ng UNDAS 2024. Yes. Opo. Papakilala na natin ang ating mga guests according to the
discussion dito, i-discuss nila ang roles and responsibilities during the operation RC-140 leader, welfare team from PRC Batangas, Nasugbu, branch volunteer services focal person, PRC Nasugbu safety services, blood focal person, PRC Batangas Batangas chapter chapter. Nasugbu. Kaya full load tayo sa mga bisita, nakakatuwa. Ang una kong sasabihin dito, basahin, ay si Miss Joanna Marie Lising, 6 years, Red Cross 140 volunteer, Batangas chapter, at recent deployment was during the severe tropical storm Christine. Go ahead, magpakilala ka muna. Bati ka Joanna muna, Marie Ma'am Lising. Joanna. Welcome po sa ating programang Kalingap Hatid. Ito po ang ating programa. Hello po, Nakamute. Yan. magandang hapon po sa ating Ah. lahat. Oh. Hello po, good afternoon po. Okay. Magpapakilala lang muna, no? Yung mga Yes, bisita opo, Gov. saka Cora. na natin gagawin ang Yes. interview. Oo. Ikalawa ay si Nathaniel Jake S. Bitancourt, almost 2 years as a Red Cross 140 volunteer of PRC Albay Albay. chapter, and recent deployment was during the severe tropical storm Christine. Go ahead, Nathaniel. Nathan. Everyone, Nathan. may audible po. May audible. Okay. Si Miss So, Jean Paula yata, Wala, Wala. tama po yan. Wanag, 4 years Red Cross 140 volunteer and volunteer first aider of Philippine Red Cross Quezon City chapter. Recent deployment was during the UNDAS 2024 Ito, operation. UNDAS. Mag-greet ka muna, Jean. Ito, Undas, nag-deploy. Ma'am Jean, Hello po, good afternoon po sa ating lahat. wala ka bang camera? Ayun, okay. Maganda ang ano niya kasi meron siyang Mike, parang mic na Mic. madaling tawagan. opo. Si Johan Pala Liwanag, 4 years Red Cross 140 volunteer and volunteer first aider of Philippine Red Cross Quezon City chapter. Undas din ang recent operation niya. Siya ang Go Undas. ahead. Hindi, ang susunod po si Melissa na, ma'am. Nasabi niyo na Si si Jo. Melissa na. Opo. Wala si si Melissa De Los Santos, Retention Officer of Volunteer Service, Philippine Red Cross National Headquarters. Nandiyan na siya? Wala Hi, din. Doc Cora. Magandang hapon and everyone Ikaw po. na. Okay, very Yes, good. thank you. So, tuloy-tuloy na tayo sapagkat maapat kayo at may klilang panahon, no? Napakilala natin mga volunteer. Ang unang tanong na medyo magic question, bakit sa Philippine Red Cross bakit ka naging volunteer sa Philippine Red Cross? Jack Empoy na kayo kung sino mauna. Nahin na natin si Batangas. Sige. Joanna Marie Lising. Ayan, hello po, good afternoon po ulit. Ako po si Joanna Marie Lising from PRC Batangas chapter. Yes. Short backstory lang po kung bakit ako napapunta kay Red Cross. Since elementary po kasi and high school, ako po ay active Girl Scout. So kapag po may mga camping, lagi pong nandun si Red Cross as first aid station, and saka po sa mga activities namin, tinuturuan po nila kami ng first aid at saka po ng mga bandaging techniques. So yun po yung start, kaya ako po nakilala si Red Cross. At saka meron po kaming MAAB nung elementary na Yes. parang yun po yung doon ko nakilala talaga si Red Cross. And then fast forward nung college naman na po sa aming NSTP, meron naman pong mga blood donation. So ina-encourage po kami ng school mismo na mag-donate ng dugo. So yun po yung naging pagkakakilala ko kay Red Cross all throughout my pagpasok sa school. And then after po noon, nung dumating po kasi ako sa time na unsure na po ako kung ano yung career na gusto ko, kung ano po yung aking gagawin sa buhay. So naisipan ko po na, sige maghanap nga ako ng pagkakaabalahan ko na I think ay makakatulong sa akin para malaman kung ano po ba yung gusto ko talagang gawin sa buhay. And then, yun po, nag-inquire ako kay Philippine Red Cross Batangas chapter through their Facebook page. So nagtanong po ako,
meron po ba kayong first aid trainings, at saka kailan at magkano? Tapos ay siguro iniadya na rin po ng panahon na that time na ako po ay nag-i-inquire, ay meron po silang nag-call for volunteers ng emergency response unit. So talagang sakto po na first aid lang yung hinahanap ko, pero yung ino-offer nila sa mga gustong mag-volunteer ay parang series of trainings po. Merong first aid training, ambulance operation, mga water safety and rescue. So sabi ko, siguro parang sign na ito na sige, itry ko po na mag-volunteer. And then um, noong ako ay nasa Red Cross na po, ayun, na Dire-diretso na. gustuhan ko na po, nagdire-diretso na po lahat ng services, nakilala ko na po, hindi lang pala siya first aid, hindi lang siya blood services, marami pa pong iba na mga services. So, doon po talaga nag-start. Kaya din po, ninais ko kasi nakilala ko sila nag-provide ng mga tulong sa mga tao. So, yun po. Alam mo, nakita ko na sa tabi mo meron tanim na Ito po. napakaganda. I want to honor you kasi compared to the rest, ikaw lang ang may tanim. At talagang tinataniman mo ang buhay mo sa Red Cross. Kaya I honor you, Joanna Marie. At susunodin natin Si Nathan. yung mga iba na nandito din. Si Nathan naman. Siguro, Yes, ma'am. Si sino? Nathan. Si Nathan naman, sir, ma'am. Si Nathan. Yes, O, ma'am. ikaw na magsabi kung sinong susunod. Apo. Go ahead, Okay, ma'am. Nathan. But first of all, I would like to introduce myself. My name is Nathaniel Jakes Bitangcourt, and I am a volunteer here in Albay chapter. So I started out volunteering in Red Cross. It is actually through by an invite by a friend who's actually doing a volunteering work here in Albay chapter. So that's how it started. Well, before I started out way back 2022, if I'm not mistaken. That was way back my own operations. So I started out volunteering because I was like, there's nothing much to do way back kasi vacation po nun. So I tried out to do a volunteering work. And in my college, in my department, way back when I was in college, the youth council of Red Cross were really active that time. And they were even one of my friends, na members din ng Red Cross. So, yun na po yung backstory. Thank you. Okay. So in other words, kitang-kita mo early on, actually 2 years ago, no, nung naging active ka na, and up to now. And I dream of the day na yung mga volunteers ngayon will actually be active board members of their respective chapters eventually. So nakita ko, kailangan, alam na alam ninyo, ang isang organisasyon kagaya ng Philippine Red Cross. So siguro ang susunod ko ngayong tanong Si Jean. sa mga hindi pa nakakapagsalta, ano ang pagkakaalam nyo sa isang organisasyon kagaya ng Red Cross at ano naman ang pakiramdam nyo pagiging volunteer? Kasi there are two ways, no? Ang isa, pagkakaalam what is Red Cross, and the second one, the feeling of being a volunteer. Let's have Melissa de los Santos and later Jean Paula. Si Jean muna. Liwanag. Si Melissa, ma'am, staff po siya. Hindi siya volunteer eh. Nagsama Pero, tayo na. paano ka anong pakiramdam mo bilang staff ng Philippine Red Cross? Pwede naman palitan ng question, Edison. Okay po. Thank you so much, Cara. No? Actually, before po ako naging staff, naging volunteer po ako ng Philippine Red Cross. So it's been since Yolanda Operations, ma'am. So 5 Yes. years po ako nag-volunteer. So before talaga, ma'am, I know the Philippine Red Cross is just blood, nothing else. Yun lang pa talaga yung pagkakaalam ko sa kanya. And after that, nung nag-enter na ako sa Philippine Red Cross, ayun po pala, madami po pala mga services sa Philippine Red Cross. And also, being a volunteer, since I until now po, I'm still a volunteer. Since before po, during Yolanda Operations, I've witnessed a lot. So during community organization, pumupunta kami sa community, nag-house to house validation. So alam niyo po yung proud ako sa sarili ko kasi hindi nagagawa ng ibang tao
yung ginagawa ko. Hindi nila nakikita yung sacrifices ng Philippine Red Cross, paano natin napupuntahan ang mga far-flung areas, mga malalayong areas. I've been deployed as well sa Batanes as volunteer para po mag-augment din doon. So alam niyo po yun na binibigyan tayo ng opportunity ni Philippine Red Cross na mapuntahan yung iba't ibang mga communities para makatulong. So I feel proud of myself and of course with the organization po. Yeah. Thank you, Melissa. Si Jean, liwanag naman. Siguro maliwanag sa'yo. Paano ka naging volunteer? Sige, go ahead, Yes po. Jean. Ayun po. Before po, yung pagkakaalam ko po sa Red Cross is more on blood po. Yes. Then, yung nagkakandak po sila ng mga training po sa school regarding first aid. Then, nung naging volunteer po ako, mas malawak pa po yung kaalaman ko po dun sa organization. For me po, hindi lang po siya basta-basta organization. Parang naging isang tahanan na rin po siya ng isang pamilya na may iisang layunin na makatulong po sa mga taong nangangailangan. And then, yung pakiramdam ko is sobrang proud po ako, sobrang saya at very grateful po na nasa Philippine Red Cross po ako. Very good. Pero dalawa siyempre ang question kailangan tanungin natin. Ano-ano ang mga natutunan ninyo bilang isang volunteer sa simula, lalo na itong nagdaang bagyong Christine o noong undas. Tapos ang ikalawa, na sunod na natin, anong karanasan yung di malilimutan? It's always very good to remember the experiences you had na natatandaan ninyo. Kasi huwag niyong kalimutan yung experiences na yon because that's the thing we want you to share. So simulan natin, anong pakiramdam bilang isang volunteer at ano ang naging karanasan? Balik ulit tayo kay Nathan. Nathan, ikaw muna. Yes, ma'am. Well, all throughout my volunteering work since 2 years old, in terms of learning, I have learned so much, but in both objective and subjective aspects. The objective aspect, since I'm still young in the volunteering work, and I believe there are a lot of seniors na dito na talagang matagal na sila sa service, and I have also learned something from them through their stories. No? And yung subjective naman is the experiential side of their stories, and as it is being subjected to me as well, to my experience. Yung unang learning ko is, I believe we really deserve a genuine type of service. Kasi yung volunteering work, it is not a day job. No? And that is what really makes it amazing. No? Yeah. May mga volunteers that they have a day job, but still they were able to find some time to devote themselves into volunteering themselves and to serving the people. And that's what really I think is the best learning that I had. No? It is learning that we really need to provide as an organization in relation to public service, to provide a genuine type of service to people without asking anything for return. Wow. Sige, si Joanna naman, tapos si Melissa. Go ahead, Joanna. Kasi si Melissa, staff na, pero siyempre, nagdaan ka sa pagiging volunteer. Joanna, your turn. Yeah. First of all, nakaka-proud po talaga na maging part ng Philippine Red Cross. Imagine part ka ng largest humanitarian network in the world, hindi lang sa Philippines. And isa po talaga sa mga natutunan ko na tumatak sa akin, of course, yung ating 7 fundamental principles. Parang may time po talaga na parang mahihirapan ka, pero wala. Yun yung principles dapat mong gawin at sundin talaga. Kasi hindi mo maibibigay ng maayos yung services na para sa mga tao pag hindi po natin yun titingnan. And then in relation naman po specifically sa Typhoon Christine, yung akin pong mga natutunan, number 1 is yung kahalagahan ng teamwork. So, in relation sa nabanggit din po ni Sir Nathan, talagang yung mga naging mentor ko po sa Philippine Red Cross Batangas chapter, sina Sir Nad, sina Ma'am Ai, Sir Lawrence, Sir CK, Sir Rafa, lahat sila, Ma'am Glay, Sir Jeric, and other pa po na tumulong sa akin, pinakita po nila sa akin yung kahalagahan ng teamwork, na there's no I sa team. Kailangan merong proper communication. Kahit na nung kasagsagan ng bagyo, sobrang hirap po talaga ng signal. Kasi down po ang kuryente, power lines, down ang mga telco.
pero ginagawan po ng paraan na mag-update at talagang yung teamwork ay maipagpatuloy po. And to add, isa rin pong natutunan ko din in relation to Typhoon Christine. And siguro before din po kasi naging part din po ako ng Taal Ops, kaya lang nag-pandemic. Pero specifically under Typhoon Christine po is yung kahalagahan ng preparation tsaka ng capacity building and training sa mga community. Kasi challenge po is yung paano mo kokontakin yung RC-140 volunteers mo on the ground kung sila mismo ay affected at sila mismo ay walang signal. So, kung meron po silang training, capacity building at pre-disaster ay sila po ay trained mo at alam mo yung kanilang skills and knowledge na turuan ni Philippine Red Cross, nagkakameron po tayo ng trust sa community na kaya po nilang mag-act during the disaster. Kung trainain mo sila, Yes. alam nila ang gagawin, alam nila saan ang evacuation center, alam Yes. nila ang dapat gawin ng kanilang family para ma-ensure ang safety and security. Oo. So yun po talaga yung Gob Cora Yes. at mga bisita natin. Tayo po ay papasok muna at meron muna ditong ano. Ay wala pa muna kasi nag-type na si Ma'am Jamie. O sige, tuloy-tuloy lang po muna tayo. Oh. Papamali-mali ka naman, Edison. Dire-diretso na tayo. Si Melissa de los Santos, feeling mo ba parang santo ka sa mga sa mga volunteers dahil ikaw ay staff na? Kasi apelyido mo de los Santos, so pwede ka ng Santa Melissa sa Red Cross sa pananaw ng mga volunteers. Go ahead, Actually, Melissa. I-share yes, mo. Dr. Thank you so Kasi much po. kumuntik na tayong patigilin ni Edison. Sige, go Actually ahead. po, yung mga natutunan ko po kay Philippine Red Cross, being a staff, and of course, still a volunteer po the Philippine Red Cross is, especially dito sa National Headquarters, for the Typhoon Christine po. Dito kay National Headquarters, ma'am, we do have this na ka-establish kami, as always said ni Chairman, na may purpose tayo. We need to predict, we need to plan, and we need to practice, and prepare and practice po. So dito kay Philippine Red Cross, we do planning and preparing, especially sa mga bagyong dumadaan. Meron na po kaming volunteer na attendance sheet during the time na binibigay namin sa mga chapters para malaman natin yung mga mobilized volunteer. At the end of the day, mabigyan siya ng recognition ng ating chairman. And also po, dito sa National Headquarters, we do calling as well on the volunteers on the ground para din po malaman natin yung first-hand information sa kanila. Kung baga, through this, nakakapag-prepare tayo ng mga necessary na needs para po makapag-conduct tayo ng assessment in terms po sa ground, and especially po sa mga chapter kasi at the end of the day sila po yung magmo-mobilize, at the same time po sila po ang nagpe-prepare doon on the ground kung ano po yung dapat gawin on the disaster response. So dito kay NHQ po, we just do is monitoring, and of course kami po is yung technical support po yung ginagawa namin sa kanila. And of course, we really thankful of that po sa lahat ng mga volunteers. So, tatanungin ko naman kay John, maliwanag ba sa'yo ang role ng volunteer at saka role ng staff? Go ahead. Anong paliwanag mo? Iba siyempre ang volunteer, iba yung staff. Nagsisimula, tama si Melissa, nagsisimula na volunteer, magiging staff, pero even as a staff, you volunteer in the other areas of work. So ikaw, bigyan mo ng liwanag yung ating pangangailangan ng Red Cross sa volunteers at saka sa staff. Go ahead, Jean. Bali po para po sa akin, si volunteer po, kami po yung pinaka nagiging kamay, paa, mata, or nagiging katawan din po ni Philippine Red Cross. And then yung mga staff po natin, sila po yung nagiging guide po ng mga volunteer. Correct. Pero siguro ang kailangan nating matutunan, ano yung bilang isang volunteer, anong di nyo malilimutang karanasan? Actually, itatanong ko pa ito sa break, pero simulan na natin para mahaba ang kwento ninyo. Ano yung karanasang hindi malilimutan? Whether yung nagdaang Bagyong Christine o dun sa Undas 2024 na karanasan yung para sa akin, it will be committed to memory
hindi nyo makakalimutan. Sinong gusto magsimula? O si Nathaniel uli? Paikot-ikot na lang tayo. Sige. Sige po. Well, sa years ng pag-serve ko, yung mga hindi ko makakalimutan, I don't want to mention the negative things, but I want to be optimistic as possible. So Yeah. siguro yung pinaka-hindi ko malilimutan are the smiles of the people. How huge their smile is after kahit gaano man na gaano man sila naapektuhan during the calamities. Kasi it is though I'm taking a different take, but in my perspective, that is something that is very valuable na hindi siya mapapalitan. Kung makikita mo kung gaano ka-resilient yung mga tao, especially the evacuees. Man, if I were to my experience were really unfathomable. I cannot really express. No, it's a mix of emotions. For example, when you are in the field, masaya ka because you're having fun, because you're together with the other volunteers. But at the same time, the moment you arrive to the destination, to the appointed place, you are going to feel something na parang kurot ba na makita mo yung situation eh. It is actually an eye-opener kasi this is a field work. So, based sa field work na ito, you will be having a lot of observations. And that is one thing that I cannot forget at least. No, it's not actually the calamity, but it is on how thankful these people are. Whenever na magbibigay ka ng tulong, though sabihin natin you're just a volunteer, and the fund is actually came from the government. No, ito ay pinopondohan. At tayo bilang mga volunteers, tayo yung nagiging kamay, tayo yung nagiging way. We become the channels of blessings to these people in terms of service. Kaya yung hindi ko po pinakamalilimutan are the smiles of the people. You can see how resilient they are despite of they are being caught up into the middle of whether iiyak na lang ba sila or they're going to move on. And yung hindi ko makakalimutan ay yung smile nila. It's always them being so thankful. Yun lang po. Yeah. Parang pasasalamat nila, nakangiti sila, di ba? Tamang-tama si Joanna, ang apelyido niya, Lising. Kaya dapat palaging gising. Joanna, i-share mo naman yung experience mo na hindi mo makakalimutan. Kasi I feel that in this particular interview, kailangan ma-share ninyo yung tumutok sa puso ninyo, yung isang karanasan na forever hindi nyo makakalimutan. Go ahead, Joanna. Actually, wala pa nga pong tulog na maayos. Pero laban lang po. Yung wala kang tulog, hindi mo makakalimutan. Kasi kahit inaanto ka, hindi ka pwedeng matulog dahil kailangan dilat na dilat ka eh. Go ahead, Joanna. Yung isa sa hindi ko po makakalimutan talaga yung during the onslaught po nung Typhoon Christine mismo, 24 dito po sa Batangas. Parang nasa isip namin kasama ng mga kapwa ko po volunteers, sina Nikki, sina Jacob, sina Alexa, lahat po yung mga kasamahan ko. Parang you cannot be in two places at the same time. Kasi ang dami pong tawag na dumadating na humihingi ng help. Pero, syempre, yun nga po, hindi mo naman kayang puntahan lahat. Hindi mo pwedeng sabihin sa WASAR team na meron dito sa isang bayan, sa kabilang bayan, may humihingi din ng tulong. Pero, leaning naman po dun sa positive side, kagaya nga po ng nabanggit kanina, na at the same time, nakakagaan ng feeling na, alam niyo po yun, yung parang tingin nila ay, kaya namin lumapit kay Red Cross. Yung parang nasa kanila yung idea na matutulungan kami ni Red Cross, kaya sa kanila kami tumatawag. So, kaya yun po, yung hindi ko talaga malilimutan na nung gabi talaga nung kasagsagan na sobrang ang daming call for help, kahit mismong mga LGU hindi po namin makontak na MDR, wala po talaga, down po talaga lahat ng communication lines, ganun. Sobrang isa na lang din po in connection doon na hindi ko makakalimutan ay yung tiwala namin doon sa team namin on the ground. Na kahit hindi namin sila makontak kaagad, alam namin na kaya nila at trained sila po na mag-rescue, ganyan, sina Sir Lawrence, sina Ray, lahat sila po. So, yun po yung hindi ko makakalimutan talaga na kahit hindi namin alam paano kokontakin, hindi namin alam paano namin mai-deliver yung tulong,
ay nagawa pa din po. At ito nga po, sa evacuation naman, yun, yung nakakatuwa din po na hindi mo makakalimutan yung pasalamat ng mga tao na talagang salamat po sa Red Cross, sa mga binibigay ninyong tulong, kahit simpleng sopas, lugaw, sa kanila, okay po yun. Kasi big help sa kanila yun bilang mga survivors. So, yun po. Gob Cora. Edison, magbe-break Yes muna, po, di ba? opo. Sige. Mag-post po muna tayo sa isang commercial break. Magbabalik po tayo sa Okay. ilang mga paalala. Itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 4, 2024 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Kasabay ang pag-aatid ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta sa Batangas. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Dahil mas matitindi na ang bagyo ngayon, muling sinabi ng Pangulo na kanyang pinaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda para sa kaligtasan ng mamamayan. Inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalingang Hatid dito po sa Radyo Pilipinas, ang Kalingang Hatid ng Red Cross. At meron lang po tayong pabibigay daan na mensahe mula sa ating butihing Chairman Dick Gordon dito po sa isa nating isang kasamahan. Isa rin po siyang volunteer sa Philippine Red Cross na inhatid na po sa huling hantungan kanina. Siya po ay si Felix G. Dominguez III. Ayan po, ang sabi po ng ating chairman sa kanya, It is with a heavy heart that I share the passing of a dear friend, colleague, and a fellow humanitarian of the Philippine Red Cross, Felix G. Dominguez III. Since 2014, Felix dedicated more than a decade of his life to the Emergency Response Unit team as a committed and fearless volunteer fire responder. Felix was more than just a team member. He was a true friend and a brother to all. Felix's selflessness and commitment to volunteerism embodied the true spirit of humanitarian service. To his family, loved ones, and all who were privileged to know him, we share in your grief and extend our deepest condolences. Okay? At dito po, kami rin po sa Kalingang Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas at sa communication team, nagbibigay din po ng panalangin at condolence dito po kay Felix G. Dominguez III. Gob Cora? Yes, diretso na tayo kay Melissa at kay John, yung natatanging karanasan nila dahil sa message mo to remember na life is short at pwedeng may mangyari. Kailangan talagang malakas ang loob ng mga volunteers natin, mga staff natin to be able to face yung mga difficulties. So, sige, go ahead. Si Sunod na. si Nathan. Hindi, tapos na si Nathan. Sino po? Si Melissa na, tsaka Melissa. si Paula. Melissa. Jin. Yes po. Yung hindi ko malilimutan na karanasan po specifically dito kay Typhoon Christine dito sa National Headquarters was kami din po
more than 24 hours po kasi kami sa national headquarters na nagmo-monitor, and also yung mga volunteers po natin dito sa national headquarters, they've been calling as well ang ating mga Red Cross 143 volunteer on the ground asking for the situational report. So alam niyo po yun na nakikita mo, naririnig mo sa mga volunteers natin na they need help. At the same time, sa national headquarters, yung ginagawa po namin is nare-record po namin lahat po ng mga information na binibigay nila sa amin as a secondary data para po i-forward din sa chapter at the same time sa operation center. Para if in case po na may mga immediate needs, kino-coordinate na po namin directly yon sa mga services like sa welfare, sa health, sa wash, if they need water or if they need na mga hot meals, yun po yung ginagawa namin dito if sa national headquarters. So it is really important po yung data natin dito sa national headquarters ng mga Red Cross 143 natin, which is all over the Philippines po, meron na po tayong mga data, basic information ng lahat ng volunteer. Yan po talaga yung gusto ni Chairman na first-hand information na maririnig natin sa mga volunteers kasi alam naman natin na nandun sila sa ground dito tayo sa Manila or sa mga chapter. So yun po, thankful po tayo sa mga Red Cross 140 volunteers natin na walang sawang tumutulong kay Philippine Red Cross. Sige, Jean, ikaw naman, bigyan mo ng liwanag kung ano yung naging karanasan mo na hindi mo makakalimutan. Para po sa akin, yung karanasan ko po na hindi ko po makakalimutan is yung operation din po during Typhoon Christine, which is naging literal po na sleepless po gawa na minomonitor po yung AOR po namin, which is yung Quezon City. And then kailangan po is may communication po sa mga volunteer din po na nasa ground kung ano po yung naging situation, kung ano na po yung current situation po nila dun sa barangay po nila, ganun po. And then, kagaya na lang din po sa sinabi po kanina ni Sir Nathan, is yung mga ngiti po ng mga taong natutulungan po natin. Kumbaga, para po sa atin is maliit na bagay lang po yun na itulong natin sa kanila. Pero sa kanila po is sobrang laki na po nun. At saka yung thank you po na natatanggap po natin mula sa kanila is very nakaka-touch po. Puso. Nakakawala po siya ng pagod. Kumbaga kahit gaano ka po kapuyat, gaano ka po kapagod, basta makarinig ka lang din po ng salitang thank you mula po dun sa mga taong natulungan niyo po, is nawawala po yun lahat. Yan lang po. Yeah. Well, I'm sure pag nalaman ni Chairman Nesty Isla ng Quezon City na yun ang senior mo, matutuwa siya dahil alam ko na tutok na tutok siya sa Quezon City na paggawa na ng building at saka yung serbisyo ay nakita ko din. Siguro at this point, gusto ko dun basahin ang isang poem na sinulat ko, Unless Someone Cares, dedicated to Dick and Kate Gordon, at sila ay magsaselebrate ng kanilang wedding anniversary this week. Kaya mahalagang mabasa natin to para sa kanila. I don't think our communities will ever be clean and green unless someone cares. I don't believe our government will be good, just, and honest unless someone cares. I don't expect our leaders to be morally upright and politically sensitive unless someone cares. I don't expect a better life for our poor and oppressed people unless someone cares. I don't have the faith that we face a brighter future unless someone cares. I don't feel we will ever realize our dreams and aspirations unless someone cares. I don't know if we will all live our sense of purpose to build a better world unless someone cares. That someone is us, that someone is you and me, that someone is everybody, for we all must care. And today that someone is, of course, Nathaniel Jake Bitancourt, Melissa de los Santos, si Joanna Marilising, and John Paulo Liwanag. Sa pagpapatuloy natin ay nais kong bigyan din yung working together, yung teamwork, no? Kasi isa sa mga tanong din dito sa atin ay paano nyo na isasagawa yung ano ang mga natanong na natin,
yung hindi nyo makakalimutan, no? Kapag may natutulungan kang mga tao, anong pakiramdam mo? Kayo ay nagsabi na nakakataba ng puso. Pero siguro ang tanong, which is more challenging, nais mo bang ipagpatuloy ang pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross or isang staff, as the case may be? Anong damdamin mo para makita na handa kang harapin ang katotohanan? It is not just an event ngayon, but a future that you would want to have. So ang tanong really is, nais mo ba ipagpatuloy pagiging volunteer or pagiging staff? Balik tayo kay nakasalita ka na, kapaliwanag ka na, Jean, nakakwento ka na? Yes, ma'am. Oo, balik tayo kay Nathaniel. Yes, ma'am. Yung tanong is whether am I going to continue to serve or do the volunteering work in Red Cross? Well, pag sinabi natin kasing volunteering work, why are you volunteering in the first place? What is the reason of why you have joined the Red Cross? Maybe it is because you just want to join the Red Cross, or you really have this genuine love for public service. Yung sa akin naman po, ma'am, as long as I could, I will continue serving in Red Cross. Kasi if you really want to help, you can even help individually. But let's go back to what the other volunteers have mentioned a while ago. It's all about collaboration. In order for you to become an effective public servant, if you really want to serve the people, join the Red Cross. And I believe Red Cross is, I think, one of the most qualified organizations in terms of public service. Kasi bakit? We have, in Red Cross, we have specialized trainings. Way back in my college years, naka-join ako sa specialized trainings for first aid. Not just first aid, no? Meron din tayong blood donations. We have different programs like not just the physical well-being of the people, but as well as the psychological and mental health, no? That promotes mental awareness. So, balik tayo dun sa question. As far as I could, I will try with my best, with my very best to stay in the Red Cross. Kasi let's be open. There are some volunteers who were once very active, but we cannot blame them because they need a day job. They have as well a family to feed. No, they need to put a roof in their family. No? Hindi lang to put a roof, but they also need to make a living. So we cannot really blame them if they would choose another path. But the best thing here is that at least once in your lifetime, you have tried to serve with a genuine act. And ako naman sa perspective ko, siguro yung masasabi ko lang if ever, kung sa public service talaga yung calling ko, kasi hindi pa ako nakapag-take ng examination sa sa teaching ko. Pero sa akin naman, siguro masasabi ko lang na I've been proud that even once in my youth, I volunteered for Red Cross. And to you, Nathaniel, may a comment which I also quote in my other radio program: we may not be able to change the structure of the universe, but maybe by raising our voice, we can pursue the greatest of all causes, peace on earth and goodwill among men. I think ito yung gusto natin, kapayapaan din sa bayan natin at kabutihan sa mga kapwa mamamayan dito. So balik tayo kay Joanna Marie, kasi ang hindi ko makakalimutan, apelyido mo, Leasing. So kailangan you must listen, at you must use all of your faculties to be able to make a difference in the lives of people. Joanna, yung tanong natin, anong future na nakita mo sa'yo sa Red Cross? Future. Hindi lang present, but future. With regards po dun sa nais ko pa rin bang maging volunteer pagpatuloy. Yes. Short answer, yes po. Long answer, sabi niyo nga po kanina, Ma'am Cora, yung about sa as long as someone cares, parang kaya nating ma-attain yung ating mga goals. So,
Kaya gusto ko pong ipagpatuloy kasi as long as merong mga volunteers, merong mga staff ni Red Cross na patuloy na nagbibigay ng kanilang time and effort, makakapagpatuloy po tayo makapagbigay ng services. And aside from that, ang akin po kasing soon-to-be husband ay volunteer turned staff. So, 16 years na rin po siya sa Red Cross and isa po siya doon sa mga talagang kinukuhanan ko ng inspiration. Imagine, 16 years na po din siyang nagse-serve and from volunteer, naging staff na din po siya. So, ayun, lagi ko pong tinitingnan yung mga tinuturo niya din sa akin and of course, yung sa mga ibang mentors. With regards naman po sa aking future, sa ngayon po, since ako po kasi psychology graduate, so Wow. Pwede ka tinitingnan sa ko pa po. Claire. Tinitingnan ko pa po kung ano po ang aking magiging plano kasi as of now po talaga parang full-time volunteer po ako. So, ayun po, as long as, kasi naranasan ko na po na parang 2 years akong naglaylo sa pagiging volunteer, paturo-turo lang po ako ng trainings, first aid volunteer instructor po kasi ako. So, naisip ko na wala, kahit umalis ako, babalik at babalik pa rin kay Yes, Red yes. Cross. So, once a volunteer, always a volunteer. And yun po talaga, a heart of a volunteer never ceases. So, yun po ang Galing. aking... Si Melissa magiging santo ng Red Cross. Kailangan talagang actively engaged, di ba? Ng iba Pero ayaw natin ng santo santita lang. Gusto natin talagang tutok at talagang nakikita mo yung kinabukasan ng mga taong tinutulungan nyo. Go ahead, Melissa. Anong perspective mo naman sa pagpapatuloy na engagement mo sa Red Cross? Anong gusto mong mangyari sa'yo sa Red Cross? Actually, Gov Cora, before kasi, di ba, nag-volunteer naman po talaga ako for 5 years sa Philippine Red Cross. And after that, wala po talaga sa isip ko na maging staff. Siguro, on the transition side, nakita ni Philippine Red Cross yung dedication ko, yung passion ko in terms of humanitarian work. So, kumbaga, if it's really will ni God na maging sa Philippine Red Cross ka or maging part po sa Philippine Red Cross, it will be. And kung passion mo po talagang tumulong, so kahit mahirap kay PRC, bombarded ka sa work, maraming mga extra na need mong gawin kahit na hindi na scope ng work mo. Pero yung passion mo, yung love mo sa organization, ipagpapatuloy mo pa rin. So, kumbaga, Gov, yung nakikita ko, yung pagiging staff ko kay Philippine Red Cross, I will still be here kay Philippine Red Cross kasi passion ko siya. Kasi mahal ko yung trabaho. Yeah. At mahal ko yung organization. Si G naman, bibigyan tayo ng liwanag. Ano yung share mo na sa palagay mo yung commitment mo to a future in Red Cross? Sa akin po, bali, kung magpapatuloy po ako sa volunteer po, yes po, magpapatuloy po ako. And then regarding naman po kung ano nakikita po sa future ko po, nakikita ko po yung sarili ko po na volunteer pa din po. Kumbaga, kung nasa puso po kasi natin talaga yung pagtulong natin sa ibang tao po, diba? Iisipin po natin bakit tayo pumasok dun sa organization na yun. Ano po ba talaga yung purpose natin? Kaya tayo sumali, kaya tayo nag-volunteer. Kung pakiramdam din po natin na gusto na po nating mag-quit or gusto po nating tumigil, yun lang po yung lagi nating tatandaan kung bakit po tayo nagsimula. So siguro, sa last part ng ating interview, ano sa palagay nyong challenges na gusto nyong sabihin sa mga magbo-volunteer, sa mga magiging staff? Ano yung dapat harapin nila yung challenge? Kasi sa akin, bawal magkasakit, bawal mamatay. Katulad ng in-announce na merong namatay. Dapat isipin yung kailangan ingatan natin ang ating sarili health-wise so we don't get sick and we don't suffer unnecessarily. So siguro ang challenge na tanongin ko ngayon, balik tayo kay Nathaniel. Ano yung challenge na nakita mo? Ano pa yung pag-aaral na gagawin mo sa sarili mo para lumakas ka para to be a very, very good and successful volunteer? Nathaniel J., your turn. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sabi ko nga po kanina, I'm still young and I still got a lot to learn.
And from that quote itself, it means to say that I need to improve myself. I need to be equipped with the knowledge. I need to be physically fit. It is an encouragement din as well to become physically fit. No? Gaya nga po na sinabi ninyo. And of course, we need to be mentally prepared as well. Di ba? Kasi hindi lang naman siya physical battle. There's also a psychological battle na kailangan natin na ma-overcome. So, in terms naman of the physical environment, no? Since nga sabi natin, how can we resolve that? We can resolve that because we can collaborate with our colleagues, with our co-volunteers. It is through collaboration. Now, in the individual perspective of self naman, we need to be equipped physically, in our soul, psychologically, and in our spirit. There should always be this passion, this burning passion nga, sinabi ng mga volunteers natin. And as sa nakita ko based on my observations naman, it is also you're also being set into the point, no, that you are choosing between what you really want to become in your career, or either you're going to pursue, no, this volunteering work. Kaya kung makikita natin, hindi lang siya sa aspeto ng sa aspeto ng environment, no? But there's also an involvement of your personality as well. Are you equipped with the knowledge? Are you physically fit? And the most important part is the character. I believe it is the most important part. Kailangan yung character natin, it should be suited, no? Kasi hindi ka lang naman makikisama, no, or makikihalo sa iba't ibang tao, but you are going to also there's also a need for you to overcome things personally and things around you in the environment. Kaya I believe as I go on with this volunteering work, I will have more of the experiential side of it, and both the objective and subjective learnings, no, that will eventually be a factor for me to become an efficient volunteer in the future. Yeah. And as well, tayo bilang mga volunteers, we are also being the pillars, no. Kailangan din ma-encourage natin yung mga youth, no, especially yung youth natin, sabi nga ni Rizal, kabataan, ang pag-asa ng bayan, no? We have to encourage the youth as well to join and to cooperate, no? Makiisa, no, sa volunteerism, and magkaroon din ng kaliwanagan of what really is the essence of volunteerism and volunteering work. Okay. So sige. Thank you. Final Senator. words na rin sa iba, no? Opo. Yung Ana Marie, final words? For my mahaba na yung sinabi ni Nathaniel. For my Go ahead. final words po siguro, lagi ko po kasi itong sinasabi, Julie, pag nagtuturo ko ng trainings and such, meron po akong 3M, hindi 3 milyon, ano po. Yung 3M ko po ay matuto, makatulong, at saka magbahagi. So yung matuto, through trainings, mag-gain ka ng skills and knowledge. Pagka natuto ka na, pangalawang M, makatulong. Yung natutunan mo na skills and knowledge, gamitin mo para makatulong sa iba. And then kapag nakatulong ka na, magkakameron ka ng experiences. Yung mga experiences na yun yung pangatlong M, magbahagi. Yun yung isi-share mo sa iba. Yung experiences mo at saka yung mga natutunan mo na skills and knowledge. So yun po, palagit lagi matuto, makatulong at magbahagi. Yun Okay. po. Galing. Okay. Ang Very atin naman Santos, ano naman ay ibabahagi mo? Last final message na po. Anong Opo. challenge mo sa future? Anong gusto mong mangyari sa'yo? Siguro po, Gob, no, let's be ourselves po at the same time po. Magpasalamat tayo kasi physically, mentally, emotionally, dapat prepared tayo in all aspects, especially if you're here at Philippine Red Cross. And also, thank you to our Red Cross 140 volunteers na walang sawang tumutulong sa atin sa Philippine Red Cross. Mabuhay po kayo. Thank you. Yes. Miss Liwanag, bigyan mo kami ng liwanag. Last message po. Mabilis lang po. Yes. Ayan po. For me po, if you love helping other people, keep your fire burning po. Wag niyo pong hahayaan na mawala yung apoy doon sa puso niyo sa pagtulong sa ibang tao. At tamang-tama ang ending ko na lang yung prayer for the nation na binabasa ko sa ibang programa natin sa radyo. Lord, let me be the change I want to see.
and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let's start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa inyong apat. Talagang masasabi kong napakaganda ng ating program ngayong hapon because all of you, I see the 4 people committed to make a difference, not just in Red Cross but in our country. Maraming salamat. At, Edison, your turn. Yeah po. Maraming salamat sa mga nakasama po natin ngayong hapon ito at sa ngalan po ng kanilang manager ng volunteer service na si Sir Roderick Salve. At yan na po ang ating programang Kalingang Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas ngayong po ika-10 ng Nobyembre 2024. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. Pero ang tabayanan po nyo mamaya, pakinggan natin ang papasukin ang isasagawang press briefing. Pakinggan nyo ito mamaya. Office of the Civil Defense, kasama ang DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan. Yan ay sa pamumuno ng ating DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay nitong bagyong Nika. Mag-ingat po ang lahat at ito po si Edison Enriquez. Kasunod ng pagbabalita ni Sir Albert ay ang programa ni Vance Fernandez Pulson ng Pilipino 1 minuto bago mag alas 4 ng hapon. You're always on the go.